Bago po natin na pakinggan or panoorin itong sinabi ni Kuya dito, kasi para po sa akin ay mga kasinungalingan po yon, ano. Bago po natin panoorin at bigyan ng reaksyon, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong balitang ito. Ayon po sa ating otoridad sa DILG, mas bumaba po ang number ng nangyayaring krimen, no? Mas bumaba ang bilang ng krimen sa panahon ng kasalukuyang gobyerno ni PBBM kesa nung panahon ni PRRD, no? So mas bumaba po yung bilang ng nangyayaring krimen. Ayon po yan mismo sa ating DILG. Ibinahagi ko po yan kasi palagi pong bukang bibig ng mga DDS, alam niyo na, lagi nilang sinasabi, nagbalikan na raw, ang lala na raw ng mga nangyayaring kriminalidad dito sa bansa natin, at kung ano-ano pang exaggerated narrative or exaggeration ang sinasabi nila kapag merong napabalita na nangyaring ganito, na nangyaring krimen, ano, sa balita. Tila ine-exaggerate nila. Pero doon po tayo tumingin sa data, doon tayo tumingin sa numero, at doon tayo maniwala sa sinasabi ng ating mga otoridad. At sabi nga po ng authority, ayan po, ng DILG, mas bumaba po ang krimen sa panahon ng Pangulong Marcos Jr. kesa sa panahon ni PRRD, no? So mabuti na meron pong ganitong update ng DILG para po ma-inform ang mga tao ng totoong nangyayari sa ating bansa, no? Sa otoridad po tayo maniwala dahil sila po talaga ang mismong merong hawak ng totoong record at numero ng bilang ng mga nangyayaring krimen sa ating bansa. Huwag po tayo basta-basta maniwala sa mga exaggerated na narrative, no? Yung iba dyan ay talaga pong gusto lamang tayong magalit sa kasalukuyang gobyerno. Ngayon, pakinggan na po natin ito sa Kuya at atin pong sagutin ang kanyang sinasabi dito. Ano nilagay mga utak nyo? Ha? Tapos yung tension ngayon sa West Philippine Sea, kanino yan? Kanino kagagawan yan? Kay Lisa Ahas pa rin. Bakit? Ano ba ang punot dulo? Ano ang punot dulo? Ito si BBM at yung Lisa Ahas, kasama si Tambaloslos, ang mga Chinese ang sumuporta ng mga inang yan during the campaign period. Ngayon, pagkapanalo nitong BBM, anong ginawa ni BBM's administration sa mga Chinese? Alam nyo? Ano ginawa nila? Dinidemolish ang mga Chinese, hinaharas. Nakaditin hanggang ngayon. Ang iba, makalaya lang kapag may milyon per head. Kaya nagkaroon ng matinding tensyon sa West Philippine Sea. Doon binuhos ang sama ng loob ng mga Chinese nationality dahil sa panghaharas nila sa mga Chinese nationality dito sa Pilipinas. Yung mga Chinese na nagnegosyo ng tama, hinuhuli pa rin nito mga BBM administration para pagpipirahan. Saan ang tolpo nyo ngayon? Ayun, napakinggan po natin, ano? Una sa lahat, napakadelikado po ng sinasabi niya dahil wala pong katotohanan yan. Bakit po delikado? Dahil kapag po yan ay narinig ng ating mga kapwa Pilipino at pinaniwalaan, nakita ko po yung kanyang video, libo-libo na po ang nakapanood. Kapag yan po ay pinaniwalaan ng ating mga kapwa Pilipino, maaaring magalit po sila sa ating gobyerno. At maaaring sisihin nga po ng ating mga kababayan ng ating government sa nangyayaring pangaharas ng China sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. So isa pong malaking kasinungalingan yung sinabi niya. No? Sabi niya, kagagawa ng First Lady yung nangyayari sa West Philippine Sea. Anong kinalaman ng First Lady doon? No? Hindi po yan totoo. Bakit tila sa lahat na lamang ng issue nila, hinaing at sama ng loob, lagi na lang First Lady ang sinisisi nila. Kahit pa exaggerated na yung paninisi nila at kahit pa kasinungalingan na, mga kababayan. Delikado po yung sinasabi niya dahil libo-libo na po ang nakapanood. What if sa libo-libong nakapanood, kalahati nun ay mga Filipino-Chinese, no? Or Chinoy. Or kalahati nun ay mga Chinese talaga. At pinaniwalaan ng mga sinabi ni Kuya ng mga Chinese na nakapanood noon, what if gumante ang mga Chinese na iyon sa mga kababayan naman natin na naninirahan sa China? What if i-discriminate, no? At harasin at itrato ng hindi maganda ng mga Chinese na nakapanood ng video ni Kuya at naniwala sa kanya at yun na nga, gumanti sila sa ating mga kababayan na Pilipino na naninirahan sa China. Dahil lamang sa mga sinabi niya na para po sa akin ay malayo sa katotohanan. Kaya ko po nasabi na napakadelikado po ng sinabi niya. Kung si Kuya ay nanggagaling lamang sa emosyon niya, no? At inilalabas lang niya ang kanyang nararamdaman na inis or galit at nakakapagsalita siya ng hindi tama or hindi totoo, mali po yan. Kaya po tayo ay nagsasalita din at nagbibigay ng reaksyon sa mga sinasabi niya or nila dahil kailangan po nating i-oppose
or salungatin. Dahil baka po sila talaga ang paniwalaan at mamayagpag. Paano yan? Marami na pong nakapanood ng video niya. Malamang sa malamang, mas maraming nakapanood ng video niya kaysa sa nakakapanood ng video natin na kinukontra yung sinasabi niya. So siguro kung nasa 50,000 ang nakapanood ng video niya, I think aabot lamang sa 6,000 or 7,000 ang makakapanood ng video natin na maaaring maliwanagan at maintindihan na hindi totoo yung sinabi ni Kuya. Again, what if maraming Chinese ang nakapanood dun sa mga sinabi ni Kuya, no? At naintindihan yung mga sinabi niya at naniwala. Anong maaari nilang gawin? Maaari silang gumante sa mga kababayan nating Pilipino na naninirahan sa Hong Kong, sa Macau, sa China, at sa iba't iba pang teritoryo ng China na may Pilipino. Yan po ang delikado dyan. Kaya tayo po ay nagsasalita at sumasalungat sa sinasabi niya. Unfortunately, marami na pong nakapanood sa kanya at marami na pong naniwala based sa mga comment section at sa like ng video niya. Sabi pa niya, pagkapanalo daw ni BBM, ang ginawa daw ng administrasyon ng BBM ay dinidemolish daw yung mga Chinese, hinaharas at nakadetain daw hanggang ngayon. Hindi po totoo yan. Kung meron man pong nakadetain ng mga Chinese, no, yun ay dahil may ginawa silang labag sa batas ng Pilipinas. Pero yung dating kasi ng sinasabi ni Kuya, dinetain, hinaras, dinemolish ng walang dahilan. At sabi pa niya, hindi makakalaya kung walang milyon. Yan po isang malaking kasinungalingan. Ako minsan talaga nagtataka na rin talaga ako sa Pangulong Marcos Jr. Bakit niya hinahayaan to? No? Kasi maitatala ito sa history kapag ito ay pinaniwalaan ng maraming tao, yan po yung tatatak sa utak nila. At maaring maalala sa history ang Pangulong Marcos Jr. sa mga ganitong bagay na kasinungalingan. So, nasa sa kanya yan. Bakit niya hinahayaan to? No? Halos lahat na lang ng kasinungalingan na ibato sa kanya, parang hinahayaan niya. Kaya, parang sa observation ko, dumadami ang tila nagsasabi ng hindi totoo at kasinungalingan. So, anong plano niya? Hindi naman pa pwede na hayaan mo ng hayaan. 'Di ba? Pero again, hindi natin alam kung anong tumatakbo sa utak ng Pangulo, hindi natin alam kung anong strategy niya, hindi natin alam kung ano yung mga action na ginagawa niya sa mga pagpapakalat ng kasinungalingan. Recently nga lang po, mga kababayan, siguro nabalitaan niyo na ito, may nagpakalat po ng deep fake video or deep fake audio na sinasabing boses daw ng Pangulong Marcos Jr. na nagdeklara na raw ng giyera sa China. Kung nabalitaan niyo yun, dinabank na po yun ng mainstream media ni Ed Lingao. At pinatunayan yun ay hindi totoo, yun ay gawa-gawa lamang, deep fake. No? So anong intensyon? Bakit may ganun? Para magalit ang mga Pilipino sa kanya dahil alam natin na ayaw ng mga Pilipino ng giyera. Tapos may magpapakalat ng video, audio, di umano ng Pangulo na nagdedeklara or sinasabing nagdeklara na ng giyera, na may ganito ng pasabog, pag-attacking na ganap, na may mga casualty na. Yun yung nasa video Yun yung nasa content. Pinapalabas na lumalaban ang Pilipinas sa giyera kahit hindi naman totoo. Gumawa ng deep fake video. Yun po yung kasinungalingan. Imagine, no, paano kung may mga Chinese din na maniwala doon? Di pwede ring harasin ng mga Chinese yung mga kababayan natin sa China, sa Macau, or sa Hong Kong, or sa iba pang teritoryo ng China. Yan po yung maaaring maging resulta ng mga kasinungalingan. So, yun sinasabi ko, bakit niya hinahayaan to? No? Bakit niya hinahayaan na kumalat lamang ng kumalat ang mga kasinungalingan against sa kanya? Ayan. Ito, yung mga sinasabi ni Kuya, sobrang negatibo laban sa Pangulo na maaaring magresulta sa hindi magandang bagay. Maaaring magresulta sa pagkakagulo, hidwaan at diskriminasyon na tratuhan ng mga Pilipino sa mga Chinese at mga Chinese sa mga Pilipino. Hindi po ba? At maaaring magresulta yan sa karahasan. Yun po yung napakadelikado. Uulitin ko, napakalaking kasinungalingan po yung sinabi niya na hinaharas, dinetain at saka ina-abolish, no? Yung mga Chinese, yun po ay isang malaking kasinungalingan. Pinagbibintangan niya ang First Lady, ang Pangulo, at saka I think nabanggit niya si House Speaker Martin Romualdez. Malaking kasinungalingan po yun. Kung meron man po na-detain ng mga Chinese, it's because meron po silang nilabag na batas sa Pilipinas. At malaking kasinungalingan yung sinasabing makakalaya lamang daw ang mga Chinese na hinaras, dinetain at dinomolish kung may milyon. So anong ibig sabihin nito? Diba? Parang grabe yung exaggerated demolition job at black propaganda na ginagawa sa kasalukuyang gobyerno.
Ako naman, hindi ko na alam talaga kung bakit ganito na tayo. Bakit ganito na ang mga Pilipino. Na kung may galit, kung ano-anong sasabihin sa social media, na hahayaan na mag-take over yung emosyon, yung galit, no, sa pagkatao nila, until such time na nakakapagsabi na sila ng kasinungalingan, hindi totoo, no? Maliban na lang kung si Kuya ay makakapagpakita ng proof, patunay, totoong ebidensya para suportahan yung mga claim niya at mga sinabi niya. Pero kung hindi, wala. Maaari lamang siyang magdulot ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Sinasabi ko sa inyo, pwede po yung humantong sa discrimination at hate treatment ng mga Pilipino at Chinese sa isa't isa, mapa sa Pilipinas or sa teritoryo ng China. Sabi pa niya, yung mga Chinese daw na nagnenegosyo dito ng tama ay hinuhuli pa rin ng BBM administration. Yun po yung pagkakatanda ko. Again, kalokohan po yan. Yung paraan ng pag-deliver niya ng mga sinasabi niya ay very emotional, may conviction, at talaga naman pong kapanipaniwala kung ikaw ay gullible or madaling magpalinlang. Maniniwala ka agad, no? Sa paraan ng kanyang pananalita, sa paraan ng kanyang pag-deliver ng kanyang mga sinasabi, iisipin mo, totoo. Kung ikaw ay gullible at hindi ka nag-iisip ng kritikal at kung ikaw ay madaling mapaniwala, no? Ewan ko mga kababayan, ako, siguro yung ibang vloggers, no, we can only do so much. We can only oppose, kumontra sa mga sinasabi nila na alam namin kasinungalingan. Pwede namin kontrahin yon at pwede kaming magpakita ng totoong ebidensya na hindi totoo yung sinasabi nila. Pwede namin kontrahin yon. But then again, we can only do so much, no? Wala na kaming magagawa kung mas marami nang nakapanood ng mga videos nila at mas marami na silang napaniwala. Ang sa amin lang, sa akin, ay kahit papaano siguro, mga 10, 50 nakapanood ng video niya na maaaring makapanood din ng video ko, at least mapaliwanagan natin at masabi natin sa kanila na hindi po totoo yan, huwag niyo pong paniwalaan. Dahil kapag pinaniwalaan nyo, ito ang maaaring mangyari, ito ang maaaring maging resulta. Kaya nga po lagi ko kayong ini-encourage, no, na kayo po ay mag-comment at mag-like sa ating video. Napaka-importante po ng like nyo dahil ang pag-like nyo po ay nakakatulong sa video para mas marami po ang ma-reach at makakita ng ating video. Nang marami ang maliwanagan, makaalam ng totoong pangyayari. Nang marami ang makakita at makapanood ng video natin na nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi ni Kuya, na hindi totoo yung mga bintang ni Kuya. So yung inyo pong pagla-like ang aking hinihiling sa inyo dahil nakakatulong po yan para mas maraming makakita ng video natin. Kahit papano, makakapag-pushback po tayo, kahit papano, makakalaban po tayo sa pagpapakalat ng kasinungalingan at fake news. Yun lamang po mga kababayan, maraming po salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.